Ang binabantayan natin hindi lang po hangin, hindi lang po flooding, hindi lang po yung ulan, no? Or landslide, pati na rin po yung malakas or yung storm surge na tinatawag. So far, meron lang reported floodings. Pataas ng tubig dun sa may Bicol area. Yun pa lang, yung sa Albay, yung yung palaging dinadaanan ng lahar sa Ginubatan area, which is expected naman. Natural rota po yun ng mga lahar doon sa Bicol, no? And we expect tataas ang tubig doon sa Bicol River Basin, no? So antayin lang po natin. Incidents reported so far sa Bicol as of 9 o'clock kanina, as of 10 o'clock, no? Meron na pong reported flooding in Barangay Masarawag in Ginubatan, Albay. Ito yung palaging problema pag may lahar flow, no? And then sa Virac, Catanduanes naman, yun nga, may mga reported storm surge and reported floodings also in Virac, Barangay Gogon, San Isidro, Imelda Boulevard, and reported floodings in Higmoto, Catanduanes. So, ano pa po ito? Mga initial reports. So, as we speak, ramdam na ramdam nila yung effect or impact ng bagyo, especially sa Catanduanes kasi napakalapit po nung mata doon. Kaya delikado po yan kasi yung eye wall, baka sa kanila tumama, napakalakas po ng hangin dyan, and at the same time yung ulan. But communications-wise, so far, hanggang alas 10 kaninang umaga ay nakukontak pa naman ang Catanduanes, no? Kasunod niyan talaga tubig naman ang problema, no? But some areas are doing preemptive shutdown, no? Just to protect yung ating mga communities din kasi pag hindi po pinatayan, pag may natumba o naputol, it will magdala pa, baka ma-aksidente pa, no? So, iba dyan, preemptive. Yung Region 8 naman, nagre-recover pa sana dun sa Tino. Yung ibang areas, wala pa namang kuryente. So, medyo na delay lang or hindi pa tuloy-tuloy na ibalik yung mga kuryente. So, yun pa lang. We are closely monitoring with our regions and closely monitoring with all the LGUs kung ano po talaga ang extent ng effect nitong uwan. So, it's too early for us to tell yung overall effect kasi nasa kalagitnaan pa lang tayo nung pagpasok niya sa ating bansa, and the landfall is tonight, but the rain bands at yung hangin ay nakaka-apekto na po sa southern Luzon area, and papasok na ito mamaya, no? Sa central, sa NCR, which is under signal number 3 na rin naman, at maramdaman na natin talaga yung epekto towards the evening.